Hello mga kabayan, so welcome back to my YouTube channel. So nandito po tayo para marunong po tayo ditong maitulong sa mga kababayan natin para po safe sila sa mga kanilang tinatrabuhan, especially po sa mga kababaihan na nasa loob ng bahay. So mayroon tayo dito na tatlong salita na dapat nyong matutunan laban sa mga taong mga abusado na mga Arabo. Okay, so panoorin natin to si kabayan na teacher siya ng Arabic, nakapag-aral siya ng Arabic, so marunong siya mag-Arabic. So may matutunan po tayo dito na napaka-importanting mga katulong po sa mga kababayan natin nagtatrabaho sa loob ng bahay. So tara, panoorin natin ito mga kabayan. Kung minamaltrato tayo ng mga amo natin or minamalisya tayo or binabastos tayo ng mga taong Arabo, say haram is enough para depensahan ang ating mga sarili? No. Guys, Assalamualaikum. Welcome to our Arabic class. In this video, ituturo ko sa inyo kung paano natin depensahan ang ating mga sarili pagdating sa mga abuso ng mga amo at mga ibang taong mga Arabo. And guys, take note. Ang pagsasabi ng haram, like for example, binabastos kayo, sasabihin nyo, mudir, hada haram, or madam, hada haram. Para sa akin is, ito yung sinasabing haram ay, ito yung mga pamilyar natin sa mga kababayan natin na ang haram ay di nila alam yung haram na ang ibig sabihin ay bawal. Hindi po ito haram na tungkol sa mga pababastos o mga dapat pag haram bawal, so hindi siya halal. So may matutunan tayo dito, so tuloy natin yung panonood natin dito mga kabayan. Napaka-importante po nito. Ang meaning po talaga ng haram is bawal. So, based sa Islam at sa katuruan ng aming relihiyong Islam, ang pagsasabi ng haram ay hindi sapat para sabihin or kontrahin ang mga taong bumabastos sa iyo. No. There are words na sakto or tamang gamitin para i-manipulate yung mga taong nagbabastos sa atin or minamaltrato tayo ng hindi magandang pagtrato. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang dalawang words para sabihin nyo sa mga taong bumabastos sa inyo o di kayo minamalisya kayo o minamaltrato kayo ng hindi patas. Ang unang word na ituturo ko sa inyo ay ang pagsabi ng hasbi Allah alaik. Hasbi Allah alaik. Now, anong ibig sabihin, teacher, ng hasbi Allah alaik? Actually, na-content ko na to nakaraan, na ituro ko na ito sa reels ko sa TikTok at saka sa Facebook. Ang ibig sabihin po ng hasbi Allah alaik ay ang Allah na lamang ang bahala sa iyo. Pangalawa, ang word na ittaqillah. Guys, ang mga Arabo, lalong-lalo na kaming mga Muslim, takot na takot kami sa word na ittaqillah. Why? It's a big deal for us para sabihin ng mga taong ordinaryo sa amin. Like for example, if we did wrong or mistake to someone or to somebody na tapos sinabihan kami ng ittaqillah. Ang ibig sabihin ng ittaqillah ay matakot ka sa Allah. For us, as a Muslim, it's a insult or nakakahiya para sa aming mga Muslim na hindi namin pakinggan or ibabaliwala lang namin ang salitang ittaqillah from others. Now guys, ang mga Arabo, ayaw na ayaw nilang marinig ang word na ittaqillah. Why? Because nararamdaman nila yung pagiging guilty nila at nararamdaman nila yung pagiging yung pagiging bastos nila. Nararamdaman nila yung pagiging walang modo nila when someone saying to them ittaqillah. Tip bonus, isa pang word. Pagka sinabi nyo rin sa kanila ang tub ilallah, hindi thob hindi thob yung suot, T-O-B, tub ilallah. Ang ibig sabihin ng tub ilallah ay magbalik loob ka sa Allah or magbago ka sa Allah. Guys, itong mga words na itinuro ko sa inyo ay sapat na para depensahan ang ating mga sarili from people na mga bastos na mga Arabo. So, maganda nating tip sa mga kabayan natin ay
pag may mga amo po na nag-i-start na mag-touch-touch, maghawak-hawak sa inyo kahit sa kamay, sa una pa lang po ng attempt niya ay suplahin nyo na po, barahin nyo na nandito po kayo para magtrabaho, hindi po sa mga bagay na ganyan. Dahil kapag ginawa yan ng amo mo na hinawak-hawakan ka tapos hindi ka nagagalit, parang napa-ismail ka patatawa, itutuloy-tuloy niya yan. Baka next time na chachansing-chansing yan, o kaya hawak-hawak na lang yan, hawakan ka na lang bigla sa puwet. Kaya sa una pa lang na attempt niya, barahin nyo na agad. Sabi mo na pag ginawa pa niya ulit ay magsasabi kayo sa agency, ganun. So ito mga kabayan, yung tatlong turo ni kabayan ay i-screenshot nyo na to dahil napaka-importante po nito. Okay? Please take note, gamitin ninyo o di kaya kunin ninyo na mga aral itong mga tinuro ko sa inyo ng mga words, kasi napaka-importante ito para depensa ng ating sarili from those people na mga bastardo, mga bastos, ano. So, So ayan mga kabayan, so i-screenshot nyo na po yan dahil malaki pong bagay ito, makakatulong po ito sa inyo. So mabibigla sila bakit marunong kayo magsalita ng ganyan. So tatlo lang naman po yung i-memorize nyo, yung tub ilala, saka itakila, saka hasbi ala alik. Tatlo lang po ang i-memorize nyo panglaban po sa mga pag may mga amo po na mga bastos. Okay po, so hanggang dito lang po ang vlogs natin. So paki-subscribe na lang po kabayan para updated po kayo sa mga na-upload ko po ng mga videos. So hanggang dito na lang kabayan. So